Akala siguro nila wala akong tiyaga eh. Tiyaga ako. Eh kung yung laking hirap na pagtiyagaan ko, yan pa kaya. Ibig ko lang talakayin itong binanggit ng Chinese Foreign Ministry spokesman na si Guo Jiankam. At ito yung kanyang sinabi. Lagi natin napapatunayan na walang kabutihan may dudulot pagka binuksan natin ang ating pintuan sa mga mapagsamantala. Eh, sino ba mapagsamantala ngayon? Hindi ba yung Amerika at saka China na gusto nila angkinin yung mga kayamanan ng Pilipinas na kasabwat yung mga magnanakaw na politiko dito sa pangunguna ni Duterte at saka ni Marcos? Sa mga taong nagnanasa maging pawn, yung pyesa, yung pawn ng chess, ay maaari silang maabandona sa kanilang sa bandang huli. At ang mensaheng ito ay may diin sapagkat may ilang kababayan natin na nagsisilbing tagapagsalita para sa taga-ibang bansa basta sa ngalan ng pera. O yan Duterte na matakaw yan, o yung mga Marcos na yan, ang mga pag-angkin. O kung maaari ay magsitigil na kayo sa pagiging pauso sa mga bargaining power ng ibang bansa, lalo na yung China at saka yung Amerika. Kaya daling makalimot itong bugok na itong na-incheck. Hindi ba ginamit nila si Duterte upang maging attack dog laban sa kanyang kababayan? O, kaya yan traitor yan eh. Pero yan duwag na marunong lang yan mag-utos. Kaya ibinasura ng bugok na makabagong makapili ang desisyon ng UNCLOS na pumapabor sa Pilipinas. Kaya nga, nung sabihin niya kaprasong papel lang yan para maring itapon eh. O, pagkatapos, yung kwan na yan, pinagmamalaki ninyo, mga DDS. Kaya nga DDS kayo, Davao Death Squad kayo. O, ngayon, kayong mga DDS ngayon, paano yan ngayon? May sumpa na sa inyo. Iba tayo ang pagiging asal hayop. O, asal hayop. Yung putang inang Duterte na yan ay nagsilbing sampal sa ating mga Pilipino. O, sapagkat isinuko ni Duterte ang ating soberanya. Pagkatapos naghahanap siya ng soberanya. Abay, putang ina niya. Hindi naman yan ng tunay Duterte. May balita na dumating na mensahe sa akin na yung tunay na Duterte ay patay na. Tinatago lang yan ng mga kwan dahil sa mga kwan nila ng politiko. Yung mga Duterte na yan. Ibatay na lang natin ito sa nangyari sa Guyana. Yung Guyana kasi sa South America yan isang maliit na bansa. Pero napakayaman sa langis. Na nagkaroon ng kagilagilalas na pagkatuklas ng fossil fuel noong nakaraang dekada. At ang nakatuklas ay itong Exxon, isang kumpanya na nagkuko ng exploration sa mga langis. Yan din ang gusto na yung putang inang Trump na yan at saka yung Hegseth na yan, Pete Hegseth. O, inuuto-uto niya na naman ang Pilipino na pagtatanggol namin kayo. Ulol, putang ina nyo. Animal kayo mga Amerikano. Ang sumpa na sa inyo na. ako na mismo, kasama ang China dyan, ako na mismo sumusumpa sa inyo. Hindi na kayo magtatagal. At ang naging magkasosyo dito, bagamat itong Exxon na nakatuklas, ang magkasosyo dito ay yung Hess, isang kumpanya na US Oil Company at China headquartered, CNOCC, na ang kahulugan ay China Natural Offshore Oil Corporation. O, paano mo sasabihin na magkakon magkalaban? Gumagawa lang sila ng senaryo, tatakutin tayo para
sumunod tayo sa kagustuhan nila. Eh bakit? Kayong mga Pilipino sumunod, pero ako, hindi ninyo ako mapapasunod kahit kailan. Kasi natataranta na sila. Dahil yun na nga, nasa globalization na tayo. Sa Amerika, 40% na ang globalization yan. Pag umakyat ng 50 yan, wala na. Lahat ng bansa sa buong mundo nangangailangan ng pondo. At dito sila lalapit sa Pilipinas upang mapunduhan sila. Dahil nandito yung divine wealth for humanity. Sisingilin ko yung US at saka kwan. Pag siningil ko yan, gulapay na yan. Maski na pagkapang na yan, hindi na makakagapang yan. Kaya yan ang kinakatakutan ni Trump. At pinagmamalaki niya dito yung mga Marcos. Kaya yung mga Marcos na yun, sinusumpa ko rin. At yung mga politikong magnanakaw na yan, ay wala namang matinong politiko, puro lahat magnanakaw yan. Isinusumpa ko kayong lahat. Mabigat akong magbitaw ng sumpa. Iniiwasan ko ito hanggat maaari. Pero yung ginagawa ninyo sa mga mahihirap, yan ako nagkukan na ngayon. Gumawa ng sumpa sa inyo. Kaya yung kung na yan, senaryo lang yan eh. Kayo naman matatakot, bibigay. Ako, kailanman hindi ninyo ko kayang takutin. Sinasabi ko, kahit anong mangyari, hindi ninyo ko kayang takutin. Tayo nga, ang natakot, tayo ang susunod sa kagustuhan ko. Kasi yan ay nakalaan yan sa inheritance eh. Maraming makapili dito. Siguro mahigit na kalahati ng populasyon. Kaya marami din mamamatay. Kaya nga sinasabi ko, oras na nangitim ang mukha, patay. Tuturing na patay dahil mawawalaan na ng diwa yan. Yan ang tinatawag natin zombie. Kasi ayaw ko sanang pakialaman yung kwan na yan eh. Yan divine wealth na yan dahil baka mapunta sa masama. Ngayon nagbigay na ng patuto na pag umitim ang mukha, patay. Kaya alam ko kung sinong bibigyan ko bagamat hindi yan sabay-sabay. Kaya mahigpit ang pagkakayakap ng dalawang bansa na yan eh. Porque superpower sila, masusunod yung kagustuhan nila. Kaya ay hindi mangyayari yan. Kaya ngayon, ang bayan natin ay kaya nga sabi ko sila ang mismo makikinabang. Sino ngayon ang mag-aaktong basansisiw? Di yung mga Pilipino, ganyan ang nangyari sa Saudi. Yan, kaya kinuan nila yan. Kaya nagpabor ito itong Petronas sa pamumuno ni Marcos yung Petronas sa pamumuno ng pamilya Marcos upang mapagtakpan ang kawalangyaan na ginawa ng Amerika sa Saudi, diyan sa Iraq at saka sa Iran. Na yung Iran at saka Iraq, nagising yan ng mga mamayan na sila lang ang nakikinabang. Kaya yung imbudo ng nakasalok lang doon. Kaya yan, pinaboran. Kasi yung sa royal family ng Saudi, walang may gustong pumapil niyan. Tanging yung prinsipe. Ang pumapil dyan para makuha yan. Natakot kasi sila. Sinasabi ko, natakot sila na malaman ng buong mundo ay ang mga kalokohan na pinaggagawa ng Amerikano. Kaya nga nagkukuhan sila ng mga kuhan. Gumawa sila ng sarili nilang multo na ngayon sila din ang natatakot. Kaya nga, napakawalang yayang mga Amerikano na yan at saka yung mga inchik na yan. Nagpupunta lang sila dito, nakikibarter lang noon, nagpapalit ng mga ginto, mga kung ano-ano dito. Pagkatapos, kanila na daw ito. Putang ina niyan. Kaya nga maraming sila ng mga nahuhukay dito eh. Dahil nagpupunta lang sila dito. Paano magiging kanila ito? Kasi, yan Duterte na yan, yung animal na bugok na yan,
May balita sa akin na may minsan dumating sa akin, patay na yan, Duterte na yan. O, patay na. Hindi pwede magkamali yung mga kwang ko, mga hula ko. Pinagdiriwang ninyo yung patay, yung kwan niya, yung clone lang yan. Habang maraming Pilipino umaasa sa paglitaw ng deuterium, katulad yung deuterium, Philippine deuterium, yung PDDWAI, bakit? Kayo ba magbubukas? Anong pakialam ninyo dito? Mga iglesia yan, karamihan yan, mga iglesia. Putang ina, kaswapang talaga. Hindi na, yung yung divine will for humanity, gusto din nilang angkinin. Putang ina yan. Kahit kailan, hindi kayo kasali dito. Nagpapalista na sila, beneficiary. Bakit? Kayo ba magbubukas? Di buksan nyo. Bakit nag-aantay kayo? Wag kayong umasa. Yung PDDWAI na yan na kasali kayo dito. Basta kayo kasali dyan, diyan kayo. Pero yung sa wala nakakaalam, dito, ano pa niyan? Malalaman ko lahat yan dahil nga dyan sa sumpa na yan. Ang nakakagulo tungkol sa pang-ekonomiya ay hindi ito sumasalamin sa totoong pag-unlad ng bansa natin. Sa mga ordinaryong mamamayan, baka ito pa ang sanhi ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Bagamat malaking tulong sana ito kung nasa tamang proseso na naayon sa 1987 Constitution. Kaya nga gustong palitan ni Kwan yan ng putang ng bugok ng mga Marcos yung Kwan na yan. Kasi ang nagpapatakbo sa atin dito, yung tunay na Marcos, nandoon sa balisin yan. Yung umuupo nga Marcos yan, hindi clone lang yan. Putang mga yan. Ginagawa tayo lahat ng pambababoy, ginagawa ng mga riding in tandem na Duterte at saka Marcos. Yung tandem niya, ang driver diyan, yung Bongbong at saka yung Duterte, yan ang killer. Tanginan yan. Paano naman kung magsabwatan ng US, China at mga magnanakaw na politiko sa pangunguna ng riding in tandem na Duterte at saka Marcos? Kaya na ito maaaring mangyari sapagkat ipinahayag na ng bugok na BBM na gagawing 100% ang kita ng mga investor sa halip na magkaroon ng 60-40% na partihan, 60 sa bayan, 40 sa mamumuhunan. Yung sinasabi niyang 100% mamumuhunan, liniligaw kayo niyan. Nasaan ka ngayon, Salceda? Bakit hindi mo ipaliwanag? Akala ko ba mga kwang ka? Magaling ka na economist. Economist sa bulsa mo. Putang ina ka. Wala kang alam kundi yung nakawin ng kaban ng bayan para mapunta yung sa bulsa mo. Kayo mga tiga-professor ng UP, anong ginagawa nyo? Kayo nag-uudyok sa mga kabataan na magkakwan. Kung hindi pa ako sumulat doon sa babaeng Vice Chancellor, ay hindi pa hindi mangyayari yung kwan na yan. Uudyokan na ninyo na mag-alsa. Kayo ang mga pumatay sa mga estudyante noon sa pangunguna ni Edgardo Angara, yung animal na bugok na tiga Aurora, tiga Baler Aurora. Dahil siyang presidente noon. Kaya nga ginawa siyang presidente para siyang magkuhan sa mga profesor, ganito ang gawin natin. Para mga kwan na yan, mga bayaran yan. Kaya pala ayaw ipabigay sa akin doon sa mga samahan ng mga profesor, kundi binigay ko lang doon sa kwan. At pinabasa ko muna doon sa kwan yan, pinabasa ko muna doon sa security guard.
O, nung makita niya, ang sabi niya, ay sino magtatanggol ngayon sa mahirap? O, isang babaeng security guard yun. Kaya yan, nabasa niya, kaya naikwento niya yan. Sa ganyang pangyayari, ang makikinabang dyan ay yung China at saka Amerika at saka mga Marcos riding in tandem na yan na Duterte at Marcos. O, dahil ang pakinabang lang ng Pilipinas ay 2%. O, royalty. Alam mo yan, royalty na yan. Kumbaga sa kwan, akin ang lupa. O, ngayon, uupa ka sa akin. Yung royalty, 2%. Bagamat sila ang mamumuhunan, lahat sila, ikaw mag-aantay ka lang ng 2%. Sino nakinabang? O, wala. Pag-aari natin itong mga likas na kayamanan na ito, silang kwan. Ganyan ang nangyari sa Saudi. Sabihin ko sa inyong totoo, napakabigat yung nangyari sa Saudi. Kaya nga, ayaw nung mga royal blood na makialam dyan. Pero itong Marcos na ito, itong kwan ng Petronas, itong lumalabas itong Petronas na ito, may koneksyon doon sa 1MDB. O, kaya lang takot din ito si kwan malalaman ito yung babaeng whistleblower, natakot din Dahil mayroong talagang whistleblower binigay sa kanya, investigative journalist ito, itong babae ito, Kathil yata ito, natakot din siya dahil malulugmok, nalalaman ng katotohanan na ang bansa nila nang walang yadin sa bayan natin. Oo nga, maraming trabaho. Pero, yun na nga, sila makikinabang. Na dapat tayo makinabang na malaki dahil pag-aari natin ito O, gusto nilang pumasok, di punan ninyo. Pero hindi natin kailangan yan. May pera tayo. Sinasabi ko, nakaplano na lahat sa akin yan. At yan, ako lang ang tanging pwede magbukas ng deuterium. At ako lang ang tanging pwede magbukas ng divine wealth for humanity. Kaya nga, iniwasan ko noon yan nagsalita na ako na ayaw kong hawakan yan divine wealth for humanity dahil yan ay banal. O, pagkatapos, makikinabang yung mga magnanakaw, ay nako. Kaya nga sabi ko, ikaw na lang. Yun, sinabi ko sa kataslasan, ikaw na lang. Kaya nagbigay ng tanda na pag nangitim ang mukha, hindi kasali. Ang sumpa na sa kanila na. Sa ilalim ng sabwatang US, China at dupong ng mga politiko ay babagsak ang bansa natin sa resource course. Madadamay-damay tayo Nangyari na ito nung panahon ng yung mga unang panahon natin dito nung bago dumating ang gera. Maski na nung pagkalipas ng gera, number 1 tayo lagi sa mga export ng mga kahoy, halos lahat. Number 1 tayo sa Asia. Kaya nga ang dollar noon $2 ay $1, 2 pesos lang ang palitan. Ngayon, dahil walang buwang naman itong mga Pilipino noon tungkol sa mga ganyan, sinamantala naman ng mga Amerikano at saka mga inchik. Sinamantala nila. Kaya nga ang kumalbo sa kagubatan natin ay mga karamihan dyan, mga inchik. Ang sinasabing resource course, yung sumpa ng kalikasan ay nakabatay sa isang bagay na mahirap unawain sapagkat nagtataglay ng dalawang magkasalungat na bagay o katangian, lalo na ang mga bansang maraming likas yaman. Sila ay makakaranas ng pagpigil at paglago ng ekonomiya o pag-urong ng ekonomiya.
kahit na may maraming dahilan, karaniwan nangyayari kapag ang isang bansa ay magsisimulang maging matamlay ang kalagayan ng kanilang ekonomiya. Kahit na patuloy na nakikinabang sa mga mahalagang likasyaman. Kasi pag umaasa ka na lang doon sa yung mga mina na yan, lalo na yung deuterium. Yun na lang, aasa-asa ka na lang doon. Dapat, sa akin nakaplano na lahat ang gagawin ko eh. Hindi ko lang sinasabi dyan dito eh. Sa inyo eh, dahil magkakagulo lang kayo eh. Baka sasabihin na naman niya, bakit hindi mo gawin? Ulol, putang ina nyo, marunong pa sa akin, marunong pa kayo sa akin na nagpaplano. Di gawin nyo kung kayo nagmamadali. Yan ang katwiran ko. Kasi ang kanyan, ang makikinabang ng kanyan, yung sabwatan ng kwan na yan. Kaya yung 60% na sinasabi dyan, mapupunta yan sa pamilya Marcos at saka Duterte at saka mga politiko, mga maharlikang general na naman. Kaya itong bayan na ito, wala. Yung 2% lang na royalty, yan lang ang mapapakinabangan ng bayan. Kaya nakita ninyo yung Saudi, naghihirap. Nung kwan, ang daming kinikita ng mga Amerikano, pero anong nangyari? Hirap. Ang daming mga Arabo na nahihirap na walang bahay pa rin. Nasa mga tolda lang natutulog. Kasi katulad ng Pilipino yan, walang buwan. Sinasamantala nila. Pagkatapos itong headset na ito, na putang ng trap na ito, uutuin na naman ng Pilipinas, tatakutin ng mga Pilipino dahil sa gera-gera. Di magkagera kayo. Ano sa akin yan? Kung kaya ninyo. Anong ginagawa ng 144,000 na mga banal? Diyan kayo nagkamali ngayon. Yan ang sinasabi kong army ko. Kaya napakahirap yung kwan natin eh. Ginagawa nilang 100%. Sasabihin, 100% ang puhunan. Ay, putang ilang to kata. Hindi lahat ng Pilipino kaya mong tangahin. Kung kaya mong tangihin yung mga Supreme Court, yung mga kwan dyan, yung mga professor, sa kwan ng economy, doon na lang. Huwag na ninyo kong tangahin. Dahil iba ako. Hindi ako forensic na mag-economist, pero pinag-aaralan ko yan. Dahil hindi yan ang kurso ko. Kaya napakahirap niya ngayon. Gusto nila gano'n ang gawin. 2%. Maraming trabaho. Pero maski na maski na 60-40, marami pa rin trabaho. Kaya yan, sa halip na makinabang tayo, yung mga pondo na yan, yung mga kikitain na yan, ay tutulo pababa. Na nakasalo naman itong China, Amerika, at saka itong itong tandem na Marcos at Duterte. Paano yan ngayon? Wala na. DDS. Davao Death Squad. Tama lang kayo. Davao Death Squad lang kayo. Dahil pinapatay ninyo, kababayan ninyo. Kayo, ano nangyari doon sa Qatar? Nung para ninyong awa, tulungan naman ninyo kami, nakakulong lang kami dito. May sariling batas yun eh. Dapat nandoon ka, igalang mo yung batas nila. Pero kasi nasanay kayo ng pambababoy. Kayo mga DDS, mga Davao Death Squad na membro.
Kayo, sanay kayo sa pambababoy. O, lahat ng ba, nakala nyo kung mga sino na kayo dyan sa buong mundo. O, kaya lahat kayo, hindi kayo kasali dito dahil mamamarkahan na kayo, mangingitim na yung mukha nyo. O, gaya ni Duterte, nung sabihin ko marami kang pinapatay na walang salang dugo. Oh, nangitim na, magiging unggoy ka, itsura mo, kako. Ayun, nangitim na yung, pagkaraan na 1 linggo, nangitim na yung mukha niya. Yun ang dahilan. Pero, hindi, sa mga hindi pa nakakaalam, pero yan, binabanggit ko na noong pa. Ganyan din ang mangyayari sa inyo ng mga DDS. Pagkatapos, napabalita nung March 16, dumating na daw si DDS dito. Oh, paano yung kwan na yan? Kasi, yun ang kuwan ko, yung lakad ko nung isang araw, hinahanap ko, dala ko na yung baston ko. Nagpunta ako sa Loton, sa may Bonifacio Monument doon, na kuwan. Aba, ang daming pulis doon. Oh, andun lang sila naka-standby. Pero pag yung tao hindi nila kilala, sinisita nila. Oh, masyado na ba? kaya nga sabi ko, mga inutil kayo, mga pulis. Kayo, hindi kayo kasali sa mga bihaya dito. Dahil hindi pag-aari ng mga Marcos ito at mga Duterte, hindi rin pag-aari ng gobyerno ito. Oh, wala kayong pakialam dito. Oh, katulad ng ngayon na naghuhugas kamay na yan. Kaya nga sabi ko, marami na nahuli. Kaya nga, napakahirap nitong natin. Dinaranas natin may hirap. Sino ba lang nakikipaglaban? Oh, nag-iisa ako. Pero ako hindi takot. Kaya, yan ko na yan. Pagkatapos, pinakuan din sa akin, doon sa San Andres, yung lugar na sinilangan ko, pinakuan din ako doon. Pagkatapos nung na yung pinahanap sa akin, yung 777. Oh, kasi yan ang numero ko. Pagkatapos nakuha ko yung numero ni DDS na 1+6. Oh. Dahil yung kay Lincoln. Oh, kaya yon wala nang silbi. Kaya nga nung magkuhan si Duterte, takot na takot eh. Kasi ganito sana ang sasabihin niya noon eh. Na nung interviewin siya eh, kung anong pangalan niya, anong address niya, ilang taon siya, kailan siya pinanganak, at saan siya pinanganak, yun, nangangatog siya. Dahil hindi niya masabi-sabi yung bilin eh. Dahil maraming nakapokus sa kanya. Dahil ang sasabihin sana niya doon, Rodrigo, 7 letters yun. Edralin, 7 letters yun. Duterte, 7 letters yun. Hindi nangyari. Kaya nga nangangatog na hindi niya alam kung paano niya sasabihin yung Edralin eh. Hindi ninyo alam yan. Kaya nangangatog yun. Dahil yun ang bilin sa kanya ng Amerika at saka China. Hindi wala. Paano yan ngayon? Sila ay matatapak-tapakan na. Lalabas na napakawalang hiyang bansa yang Amerika at China. Kaya yan, gumagawa sila ng facelifting para gumanda ang kanilang imahe. Ano pa igaganda ng imahe ng mga yan? Sinumpa ko na nga yan. Yan dalawa na yan. Di antayin ninyo ang mangyayari sa inyo. Yan sinasabi ko na lang. Kaya yung mga inchik dito, kayo ang numero 1 nagkalbo ng mga kwan dito, ng mga kalikasan, yung mga laging. Kayo nakinabang. Pagkatapos, yan si Namamba, yan si Kuwa, yan si Ibdane, at saka yan, Ekleo na yan. Sila ngayon, sino nakikinabang ng mga likas yaman dyan? Di yung kwan na yan. Kaya pag hinanap mo yung kwenta dito,
Ang naginabang dyan, incheck, pag ginanap mo yung accountability nito, yung kwentada dito ng kwan, yung suma total, kung saan napunta yung mga pera na yan, diyan kayo ngayon, mananagot. Mga makabagong makapili. Ang sarap sa inyo ibitin ng patiwarik. Oh. Ngayon, kakawawain hanggang sa ikatlong salinlahi ng mga pamilya nyo. Oh. Pati yung third degree na kamag-anak nyo. Dahil ako, iba akong magdesisyon. Kakawawain ko talaga. Ngayon, magkatamantakin mo, may nagtayo na sila dito ng mga kwan. Kaya doon sa kwan, panay-inchik yung mga karamihan yan. Inchik Amerikano na sinasabi sila mabuting tao. At ang putang ina niyan. Kailan naging mabuti ang putang ina niyan, mga ulol na yan. Kung saan nakakapit, yun din ang kulay nila. Oh. Kailanman walang kanyan, walang katuturan yan. Nagkuka na sila ng eskwelahan dito ng mga inchik o ng mga gustong mag-aral. Aba, wawalain pati wika natin. Ang gusto nila, ang mga inchik na ito. Yan putang ng mga Marcos na yan, tsuwa-tsuwa na yan eh. O, hindi ba tsuwa-tsuwa yung kabit mo, Aimee? O, yung hawak ng kwan mo, yung account mo doon sa Malaysia? O, huwag mong sabihin. O, at tapos pinalalabas nila si Bongbong iisa na lang ang ang kanyang bato. Oh. Batugan eh. Gusto nila magkapera na lang ng wala na walang hirap eh. Mga Marcos na yan eh. Kaya nga yung pagpunta dito ni noong Defense Secretary na yan eh. Hindi naman kunyan, hindi naman military man yan. Oo, nag-military siya pero saglit lang. Dahil pumasok yan spokesman na yung nag-i-interview sa mga radyo. Konektado yan eh. Oh, mahusay mang uto yan. Akala niya, kaya niya akong utuin. Hindi mo ko kayang utuin. Headset po, tangan mo, sanubabits ka. Oh, bullshit ka. Sinasabi ko, hindi mo ako kayang utuin. Bakit kayo makikinabang sa kayamanan ng Pilipinas? Tatakutin ninyong bayan? Hindi niyo kayang takutin ang bayan. Sinasabi ko na lang sa inyo. Kahit kailan, hindi niyo kayang takutin. Ako, kahit magpitpitan ng bayag, kayong mga Amerikano, makakita lang kayo ng mga kutsilyo, takot na kayo eh. Sa baril hindi kayo takot, pero sa kutsilyo takot kayo. Alam ko kung kalibre nyo, kung hanggang saan ang kapasidad ninyo. O sige na. Dahil yung unang pagsasalita ko, pinutol-putol nila eh. Kaya pinagawaan ko ng paraan ito eh.